Alondra POV. Isa kang napakalaking hangal. Nagpabuntis ka na nga lang, sa isang Morgan pa. Mas matatanggap ko pa sana kung sa isang baluga ka nagpadisgrasya, at hindi sa lalaking Morgan na iyon. Sigaw niya sa akin. Galit na galit siya, hindi dahil sa nabuntis ako ng maaga, kundi dahil sa isang Morgan ako nagpabuntis. Bakit parang may malaking galit siya sa mga Morgan? At nagawa pa niyang tawaging masama si Anthony. Kilala ba niya ang binata at ang pamilya nito? Lola, kilala niyo po ba? Natigil ako sa itatanong ko pa sana, nang muli niya akong sinampal. Kahit kailan hindi ko matatanggap ang batang yan. Hindi ko hahayaang madungisan ang pamamahay ko ng dugo ng isang Morgan. Hindi ko siya maintindihan. Bakit galit na galit siya sa isang Morgan? Tanggalin mo ang batang yan. Deklara niya. Nagulat ako ng husto. Hindi ako makapaniwalang masasabi niya ang ganito. Lola, apo niyo po to. Umiiyak na sagot ko sa kanya. Kung ayaw mong itaboy kita at mawala sa iyo ang lahat-lahat Alondra, ayaw ko ang batang Morgan na yan. Patuloy niya habang idinuro-duro ang tiyan ko, na tila ba suklam na suklam siya sa laman nito. Lola, sigaw ko na sa kanya. No, whatever happens, hindi ko ipapatanggal ang batang ta. Sarili kong anak ito, at hindi ko kayang manakit ng walang kamuwang-muwang na bata. Kung wala kang planong ipaalis yan, mag-impake ka na ng mga gamit mo, at umalis ka na sa kahuwag na huwag mo nang ipakita pa ulit sa akin ang pagmumukha mo. Lola, don't do this. Napahagulgol na ako. Ipapaalis mo ba ang bata o hindi? Hindi ko magagawang tanggalin ang sarili kong anak. Matapang na sagot ko. Kung ganun, simula sa araw na ito, ay wala na akong apo. Itinatakwil na kita. Umalis ka na ngayon din sa pamamahay ko. Lola Anastasia, please don't do this to me. Please. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iyak ako ng iyak habang nakaluhod, at nagmamakaawa sa kanya. Manang Luz. Tawag niya kay Manang, habang hindi pinapansin ang pagmamakaawa ko. Madam Anastasia. Agad namang tugon ni Manang. Iligpit mo lahat ang gamit ng babaeng ito, at pagkatapos ay palabasin siya sa pamamahay ko. I don't want to see her face here ever again. Pero madam, ani Manang na awang-awa, habang nakatingin sa akin. Sundin mo na lang ang sinabi ko, kung ayaw mong pati ikaw, ay palayasin ko rin dito, at tuluyan kang mawalan ng trabaho. Singhal pa niya kay Manang. Labag man sa kalooban ng medyo may edad na ring si Manang Luz, ay wala siyang nagawa kundi sundin na lang ang lola ko. I'll cut all your cards, kaya kahit na 5 dulang, ay wala kang makukuha mula sa akin, dahil sa pagpili mo sa batang yan at sa pagsuwi sa akin. And with that, she left me. Napalayas nga ako ng tuluyan sa bahay namin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, o tutuloy man lang. I checked money in the bank, at totoo nga ang sinabi ni Lola, ipinaputol niya lahat ng accounts ko. I left with nothing now. Hindi ko na rin tinangkapang lumapit kina Kali, dahil wala na akong mukhang may haharap sa kanila, lalo pat itinaboy ko lang sila noong pumunta sila sa bahay, kaya hiyang-hiya talaga ako. Isang tao na lamang ang naisipan kong lapitan ngayon, walang iba kundi ang ama nitong dinadala ko. Baka sakaling matanggap ulit niya ako, kapag nalaman niyang ipinagbubuntis ko na ang anak naming dalawa. Pumunta ako sa bahay niya, habang dala-dala ko pa rin ang may kabigatan kong malita. Alondra hiha. Masayang pinagbuksan ako ni Yaya Yan Era ng gate nila. Tulad ni Manang Luz ay medyo may edad na rin ito. Ito ang yaya ni Anthony magmula pa nung bata pa ang huli, kung kaya't ganun na lamang ang pagmamahal nito rito. Gayon din ito sa alaga at pati na rin sa akin. Niluwagan niya ang gate para makapasok ako. Ang tagal mo ring hindi nakapunta rito ah. Namiss kitang bata ka. Aniya sabay niyakap ako. Niyakap ko rin siya pabalik. Namiss ko rin po kayo ya. Ilang sandali ay nagdistansya rin kami. Teka, ba't may dala kang malitahiha? Nagtatakang tanong niya nang mapansin ang mga gamit ko. Mahabang kwento po ya. Nandyan po ba ang alaga niyo ngayon? I asked referring to Anthony. Wala siya ngayon dito. Lumabas kasama ng barkada niya. Halika muna sa loob, hintayin mo siya doon, at baka dumating din agad yun, kanina pa naman umalis eh. Inakay na niya ako papasok sa loob ng bahay ng Morgan.
Naupo ako sa sofa sa living room. Habang hinihintay ang pagdating ni Anthony, binigyan rin ako ni Yaya Yan Era ng juice, na hindi ko naman nagalaw. Magti 30 minutes na rin akong matiyagang naghihintay. Nang marinig ko ang pagdating ng kotse sa garahe, inihanda ko na ang sarili ko, at ang mga sasabihin ko kay Anthony. Pero nang makapasok na ang dumating ay nagkamali ako. Hindi pala si Anthony, kundi ang pinsan niyang si Tyson ang narito. Nagulat din siya pagkakita sa akin. "Alondra, what are you doing here?" Tanong niya. Hinihintay ko si Anthony. May kailangan kasi akong sabihin sa kanya. Baka mamayang mga alas 11 pa ng gabi, ang uwi ng isang yun alas 8 pa lang. Baka matagalan ka. Kung ganun, alam mo ba kung nasaan siya ngayon, Tim? Pupuntahan ko na lang. Sabi ko. I called him Tim because it's his nickname. And everyone used to call him that way. Empire Bar. Saan banda ang bar na yan? Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya, kung sasagutin ba niya ang huli kong tanong. You better not go there, Alondra. Hindi mo magugustuhan. Makita ang Anthony na nandoon ngayon. Seryosong aniya. Bakit? Ano kaya ang ginagawa ni Anthony ngayon, sa Empire Bar na yun? Girls. Maybe. Parang sandali namang tinusok ng kung ano ang puso ko sa naisip ko. Kakayanin ko, Tim. Just please tell me the direction of that bar. Please. I said, begging him, and at the same time, trying to make myself stronger. Huminga siya ng malalim. Concern and sympathy showed up at his handsome face. Okay then. Sumabay ka na sa akin, papunta rin naman ako doon. Just wait here, kukunin ko lang sa itaas ang naiwan kong cellphone kahapon. Tumungo ako. Ilang sandali pa ay nakaababa na siya, at nakuha na ang naiwan niya. Tinulungan niya akong dalhin sa kotse niya ang malita ko. Tim, thank you. Sabi ko sa kalagitnaan ng biyahe namin, papuntang Empire Bar. Ngumiti naman siya sa akin at tumungo. Mabait din tong si Tyson. Actually, mababait naman talaga silang magkakabarkada. Yun nga lang ang mga sakit ng karamihan sa kanila, ang pagiging suwabe pagdating sa mga babae. Womanizers. Si Wade at itong si Tyson lang ang pinakamatino sa kanilang lahat. Nakarating kami sa loob ng bar. Ngayon naglalakad na kami, habang nasa likod ako ni Tyson. Ang ingay rito. Walang ibang makikita, kundi mga taong gusto talagang maglibang sa buhay. Inuman dito, inuman doon. Halikan dito, halikan doon. Yung iba freestyle pa kung mag-make out sa kung saan. May mga nagsasayawan sa dance floor, at kung ano-ano pa. Oh, ba't ba ang tagal mo, Tyson? Kanina ka pa namin hinihintay rito ah. Reklamo ni Ryder nang makita si Tyson. Oh, Alondra, is that you? Dagdag pa niya nang mapansin naman ako. Napatingin silang magkakabarkada sa akin. Nandito silang 5, including Tyson, at isa lang ang kulang sa kanila, si Wade. Wala si Wade rito. Siya nga, hello there. Bati naman ni Jonas sa akin na sinabayan na rin ni Parker. Nginitian ko silang tatlo. Napadako naman bigla ang tingin ko kay Anthony, na mataman lang na nakatingin sa akin, at walang anumang ka-expression sa mukha. Bawat isa sa kanilang table, ay may kanya-kanyang babaeng dala. Kaakbay ni Ryder yung babae niya, si Jonas naman ay pinaghahalikan sa leeg ang babaeng katabi, at para namang ikinatutuan ng babae yun. Habang si Parker naman ay nakikipagtawanan sa kalandian. Ang pinakamasakit lang sa lahat, si Anthony. Nakaupo sa kandungan niya yung babae, habang nakapulupot ang braso niyon sa leeg niya, at pinaghahalikan siya sa kung saan-saan. Ang sakit tingnan. Pero magtitiis ako, dahil sa ngayon kailangan ko muna talaga siyang makausap, nang malaman niya ang tungkol sa kondisyon ko. It's now or never. So, you two are dating ha? Mapilyong tanong ni Parker sa aming dalawa ni Tyson. What the? Ang bilis mo din, Tyson ah. Pero sa bagay, single na din naman ulit si Alondra. Maganda naman siya at gwapo ka naman, bagay kayo. Sabay naman ni Jonas. Oo nga si Ryder na nakabumisnis. Ngayon ko nga lang napansin, may chemistry kayong dalawa. Bagay. And the thought na pareho kayong matino, haha. Bagay talaga, hindi tulad ni Captain Anthony, ang landi. Hindi sila bagay ni Anthony. Humagalpak pa siya ng tawa. Tinamaan na talaga ng alak.
Sumabay naman sa pagtawa sina Jonas at Parker, na para silang mga sira. Tumigil lang silang tatlo, nang mapansin ang masamang tingin sa kanila ni Anthony, lalo na kay Ryder. Alam kong matino nga kaming dalawa ni Alondra, but we're not dating. Reserved na ang puso ko para sa iba, and besides, mas sisang-ayon pa ako sa inyo. Kung si Wade ang sinasabi ninyong bagay sa kanya, nakangiti namang sagot ni Tyson sa kanila. Sa bagay, tumungutango ang tatlo, na parang sang-ayon naman sa katwiran ng huli. Speaking of Wade, nasa na nga pala ang isang yun. Hindi ba siya pupunta rito? Anito? Asa ka pang sasama yun dito? Inis na inis yun sa pagmumukha ni Captain Anthony ngayon. Si Jonas. Kasabay ang isang malutong na halakhak. Agad naman siyang tumuno, nang muli siyang batuhin ni Anthony ng nakamamatay na tingin. By the way, nandito ngayon si Alondra, because she wants to talk to you, Captain Anthony, may importante raw siyang sasabihin. Baling ni Tyson kay Anthony. What? Tell it right now nang makaalis ka na, at hindi ko na makita pa ulit ang pagmumukha mo. Sobrang nakakasawa eh. Tamad na pasigan niyang singhal sa akin. Stop being so harsh to her, Anthony. Kahit papano naging parte din naman siya ng buhay mo. She just wants to talk to you privately. Pagtatanggol sa akin ng mabait na Morgan. Supladong itinulak ni Anthony ang babaeng kalandian, kaya tumama iyon sa sahig at napahiyaw sa gulat, at sakit ng pagkakalaglag tapos mabilis siyang tumayo, at kinuwelyuhan si Tyson. Nagpanik na ako. Nakita ko rin ang gulat sa mukha ng tatlong sina Jonas, Ryder, at Parker sa biglang pagiging bayulente ni Anthony. Don't tell me what to do. Maautoridad na sabi pa ni Anthony sa pinsan, sabay bitaw rito, at marahas akong hinawakan sa braso, tapos hinela palabas ng bar. Now tell me, what do you want? Money, house and lot, or else? What? Aniya sabay bitaw sa braso ko. Wala akong kailangan. Ikaw ang may kailangang malaman, Anthony. Sagot ko. At ano yun? Magmamakaawa kang balikan kita, at magpapakamatay ka kapag hindi ako pumayag. Then let it be. Wala na akong pakialam sa mangyayari sa'yo. You were just my toy before that, and I'm now over you. I wish I can't see your face ever again, dahil sawang-sawa na ako. Narinig mo ba? Sawang-sawa na ako sa'yo. Ang sakit sobra. Why do he need to be so much harsh like this? Why do he need to scatter, and cut my heart into pieces for a million times? Why do he need to make my life miserable like now? Hindi siya karapat-dapat. Hindi siya karapat-dapat para kilalin ng ama ng anak ko. Hindi siya karapat-dapat para tawaging daddy ng batang dinadala ko sa sinapupunan ko. Hindi. I still tried to hold my tears, kahit masyadong nang barado ang lalamunan ko. I tried to calm myself, despite of the so much pain I feel inside. You really want me to disappear? Pues, sige, kung ganun sa huling pagkakataon, hayaan mong tanungin kita. Nay, minsan ba sa loob ng 1.5 taon, hindi mo talaga ako nagawang mahalin kahit konti lang? Nakatakas na ang luhang kanina ko pa pinipigilan sa pagpatak. You heard it right, di ba? Hindi nga. Apurado niyang sagot. Kung ganun sa huling pagkakataon, hayaan mong gawin ko ta. With that, I slapped him hard. Hindi ko na napigilan pa ang pag-iyak ko. Ipinapangako ko, kahit kailan hindi mo na ulit ako makikita pa. Kahit kailan hindi mo na ulit masisilayan ang nakakasawang mukha ng larwang ito. I pointed myself then once again. I slapped him, then finally I ran away. Tumakbo ako ng tumakbo, kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang gusto ko lang talaga sa ngayon, ay ang makalayo mula sa kanya. Para akong mamamatay sa sakit. Sobra. Nay, hindi ko naalintana yung mga gamit na naiwan ko sa sasakyan ni Tyson kanina. Bahala na. Ilang sandali pa ay bumuhos na ang napakalakas na ulan, pero takbo pa rin ako ng takbo, at walang pakialam kahit na basang-basa na ako. Malayo na ang natakbo ko, at ramdam ko na rin ang pagod at pangangalay ng mga paa ko, kaya huminto na muna ako. Ewan ko kung nasaan na ako. Basta ang alam ko lang, nasa gitna na lang ako ng isang kalye, na walang masyadong mga sasakyan ang dumaraan. Kahit kailan, Anthony Morgan, hindi mo malalaman ang tungkol sa anak mo.
Kahit kailan hindi kita bibigyan ng pagkakataon na maranasan ang pakiramdam na maging ama sa sarili mong anak. Hinding-hindi. Naghuhumagulgol kong sigaw. I am left with nothing now. Walang-wala na. Hindi ko na alam pa kung saan ako pupulutin. Itinaboy na ako ng sarili kong pamilya, at dinurog pa ng lalaking iyon ng sobra ang puso ko. Wala akong ibang magawa, kundi ang umiyak ng umiyak. Napasigaw ako nang makita ang ilaw, at marinig ang busina ng isang kotseng walang prenong paparaan dito. Sa mismong kinatatayuan ko. Then everything went black. Mommy, umiiyak po ba kayo? Doon lamang ako natigil sa pagbabalik tanaw ng nakaraan, nang marinig kong magsalita si Atticus. Hindi anak, napuwing lang si Mommy, pero okay naman na ako. I'm sorry kung nagising kita ha. Sabi ko sabay pahid ng luha ko, at nginitian ang anak ko. It's okay mom, he wiped my tears using his one hand. Na-touched ako. Ang bait at ang sweet talaga ng anak ko. You miss Invisible Man mom? Inosenteng tanong niya. When he talks about Invisible Man, it means he's referring to his father, na kahit kailan ay hindi pa niya nakikita. When he was 2 years old, he kept on asking me where's his dad. Sa una ay wala akong maisagot, hanggang sa dumating sa point na nakaisip ako ng kwento, para maging excuse sa absence ng father niya. Ikaw ba? Do you miss him? Balik tanong ko sa kanya. Super duper mom. Although, hindi ko pa po siya nakikita, pero mahal na mahal ko pa rin po siya, kaya sobrang miss ko siya. Parang nakokonsensya ako. Walang kamuwang-muwang ang bata na nakita na niya ang ama niya, at kanina lang din iyon. I'm so sorry son, kung hindi kita maaaring ipakilala sa daddy mo. Mom, could you again tell me the love story of the princess and the invisible man? Please mom. You wanna hear it again Atticus? Malambing kong tanong. Yes mom. I really want. Okay, if that's what Atticus wants, mommy will tell. Once upon a time, in a far away land, there was a princess lived in a beautiful kingdom. She met a prince from another city, and they fell in love with each other. Because of love, God gave them a precious gift. And that's their son who named Atticus. Atticus is so cute, kind, loving and a very bright child. So the prince was very happy, and overwhelmed seeing his lovable child. And because of so much happiness, the prince disappeared. From that moment, the prince was called Invisible Man, because although he's unseen, he's still around guiding and loving the princess, and their son Atticus, they just can't see him. So, that's the legend of Invisible Man. Ang ganda talaga ng kwento ni Invisible Man mommy. Tuwang-tuwang sabi niya. Of course, that story was just pure fictional. Gawa-gawa ko lang. Para lang may rason ako sa anak ko, kapag hinahanap niya ang daddy niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko itatago sa kanya ang katotohanan, gamit ang kwentong iyan. Hindi naman habang buhay bata lang si Atticus, kaya hindi rin habang buhay, ay maloloko ko siya sa ganyang kwento. Ang galing talaga mommy. Dahil po sa sobrang saya at pagmamahal ni daddy sa akin, kaya po siya naging Invisible Man, giliw na dagdag pa niya. Magaan ang umiti at tumungo ako sa kanya. Masaya akong makitang natutuwa ang anak ko. Sana nga lang balang araw ay magawa ko na ring masabi sa kanya ang buong katotohanan, tungkol sa kanyang ama. Tiningnan ko siyang muli, mahimbing na nakatulog na siya. Inayos ko ang kumot niya, at maingat na tinabig ko ang buhok niyang nagkalat sa kanyang noo. Pero sa kabila ng lahat ng mga nangyari, kahit kailan ay hindi naging invisible si daddy sa puso ni mommy. Malungkot kong naisambit bigla, habang tulala sa kawalan. Pinagmasdan ko si Atticus. Ang ilong niya ay nakuha niya sa ama, pati na rin ang shape ng mukha niya, ay kaparehong-kapareho nito. Pati ang mannerism niyang medyo nakapout ang labi, ay sa ama rin naman na. Mga mata at ilang features rin ang mula sa akin ang mayroon siya. Ang pagiging studious naman sa school, ay sa akin din niya nakuha, pero ang pagiging sobrang mahilig sa paglalaro sa basketball, ay walang ang galing sa ama niya. I kissed his forehead bago ako tuluyang lumabas ng kwarto niya. Anthony POV. Saturday morning.
Narito ako sa loob ng mall sa grocery section, dahil kailangan kong bumili ng mga personal stuffs ko sa bahay, especially the hygienes. Pumipili na ako ng aftershave ko, nang biglang may nasipat ang mga mata ko. Sa crackers at foods area ay naroon si Alondra habang tulak-tulak ang cart na puno ng mga bibilhin niya, at nasa tabi naman niya si Atticus na tumutulong sa kanya sa pagpili ng mga stuffs. Napangiti ako. Kahit na may anak na si Alondra, pero ang sexy at ang ganda pa rin niya, kahit ngayong nakasimpleng t-shirt lang siya at maliit na shorts. Ang cute nilang tignang mag-ina. Alondra, napapitlag siya sa gulat nang tawagin ko siya, at nasa likod na niya ako. Ewan ko ba, basta natagpuan ko na lang bigla ang sarili kong lumapit sa kanila. Anthony, aniya kasabay ang mabilis na paghila kay Atticus, na parang itinago iyon sa kanyang likuran. At para bangka-bangka ba siya? Napakunot noo ako. Is she hiding her son from me? Why? Nakapagtataka naman. O ganon na talaga kasama ang tingin niya sa akin, para kahit anak niya ay hindi ko na rin pwedeng lapitan. Nalungkot ako sa naisip ko. Good morning big man. Bati sa akin ng bata. Napangiti agad ako. Nakakatuwa talaga ang anak ni Alondra. Good morning young handsome. Magiliw kong sagot. Are you also buying stuffs, big man? Dagdag pa nito. Yeah, how about you? Are you helping your mom buying home stuffs? Nagpapakabait ka ba, at hindi nagiging pasaway kay mommy mo? Yes po, good boy. Lumapit ako sa bata at tinapik ito sa ulo. Nakakagaan talaga ng loob ang cute na batang to. Anthony, sige mauuna na kami ha. Let's go Atticus. Ani Alondra bigla at nagmamadaling hinela ang bata palayo sa akin, tapos mabilis na naglakad na habang nakatulak pa rin sa may kabigatan niyang cart. May kapayatan pa naman siya, tapos nagtutulak siyang mag-isa ng cart na malaki, at punong-puno ng laman. And to think na may bata pa siyang dala. Hindi na ako nag-alinlangang habulin sila at lapitan ulit. Mabigat yung cart. Let me, I said sabay agaw sa kanya ng cart niya, at ako na mismo ang humila. Ano need Anthony? I can manage. Baka makaistorbo pa kami ni Atticus sa'yo, nahihiyang sagot niya, tapos nagtangkang agawin ulit sa akin ang cart, pero hindi ko siya hinayaan. Just let me. Okay, please, sabi ko, then I smiled at her for her to know, that I'm really willing to help. Baka nakakaistorbo na kami. No, it's really okay. I want to help you. I answered cutting her off. Wala na nga siyang nagawa, kundi ang hayaan ako. Sa una ay napansin kong hindi siya komportable sa ginagawa kong pagtulong, pero kalaunan ay naging okay na rin. Nagtutulak ako ng cart, habang nasa tabi ko siya, at hawak-hawak naman niya si Atticus sa kabilang banda, habang pumipili siya ng mga bibilhin. Habang pumipili siya, sinasabayan rin siya ni Atticus sa pagpili, kaya hindi ko tuloy maiwasang pagmasdan ang napakaganda pa rin niyang mukha. Para natuloy akong isang amang tahanan ngayon, habang magiliw na pinanunood ang mag-ina ko. Well, I really wish I could. Kung ganyan ba naman kaganda ang wife, at ganyan ka-cute ang anak ko diba, why not? Sayang nga ang ama ni Atticus, kung nakikita lang ngayon ng lalaking yun itong mag-ina niya, siguradong magsisisi siya sa pang-iiwan sa dalawa. Mommy, I want this. Sabi ni Atticus, habang tinuturo ang isang malaking stock ng chicken nuggets sa ina, Atticus, huwag na yan. Remember the last time we bought foods like that? Matagal na napabayan lang sa ref, at hindi mo naman nakain kaya na-expired at nasira lang. Sayang, sagot ni Alondra. But this time kakainin ko na po lahat mom, so please. Patuloy ng bata. No Atticus, huwag mo nang pilitin pa si mommy. I will not going to buy foods na mas asayang lang rin. Pagmamatigas pa rin ni Alondra. Mom please. Agad kong kinuha sa kamay ni Atticus ang chicken nuggets, at inilagay iyon sa loob ng cart. Don't worry young handsome, because big man will be the one who will buy your chicken nuggets for you. Magiliw na sabi ko sa bata. Really? Tuwang-tuwa nga ito. Yes, but you have to promise me, and to your mom first, nakakainin mo yan lahat, at hindi pababayaang ma-expire sa ref. Okay. Okay, big man. I promise po, sabi niya saka nagtaas pa ng kanang kamay, as a sign of promise.
That's my boy. Tapos ay ginulugulo ko ang buhok niya. Nakakatuwa talaga ang batang ta. Ang cute. Anthony, you don't need ta. Magko-complain pa sana si Alondra, but I cut her off. Stop, Alondra. Just let me do this for Atticus. I smiled at her tapos ay nagpatuloy sa pagtulak ng cart. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga niya, that only means sumusuko na siya sa gusto kong gawin. Hindi ko talaga mapigil ang mapangiti, dahil sobrang natutuwa ako sa mag-inang ito. 9,364 po lahat. Sabi ng cashier nang nagpa-counter na kami. Heto yung sa amin ni Atticus. Wika ni Alondra sabay abot ng 10,000 cash sa akin. Halos 7,000 yung worth ng mga pinamili nila ni Atticus, tapos yung sa akin naman na isinabay ko na lang, ay hindi pa halos nakaabot ng 2,000, kasi isang aftershave, men's deo, alcohol at mouthwash lang naman yung products ko. Keep it. Sagot ko sabay bigay sa cashier ng debit card kung may malaking halagang laman. Anthony, it's too much. Tila nawawala na ng pasensyang saway niya sa akin. I just gave her a playful smile, tapos ay lumingon ako kay Atticus, na medyo natatawa sa panunood sa aming dalawa ng mommy niya. I tapped him on his head. Ako na. Inagaw ko kay Alondra ang 3 mabibigat na plastic bags ng mga pinamili nila ni Atticus, nang matapos na kaming magbayad sa counter. Ihahatid ko na kayo sa labas sa kotse nyo. Hindi na, Anthony. Kaya na namin to ni Atticus. Salamat na lang talaga sa lahat. It's already too much. Masyado nang nakakahiya sa'yo. Sagot niya sa katinangkang bawiin ang mga plastic bag sa akin. But of course, I didn't let her. I insist. Ang payat mo na nga. Tapos ang bibigat pa nitong mga pinamili niyo, at dala-dala mo pa yung anak mo. You better hold Atticus, Alondra, and let me carry these stuffs. Hindi naman na siya kumontra pa. Dahil alam niyang hindi naman niya ako mapapasuko sa gusto kong gawing pagtulong. Binuhat na niya si Atticus, habang nasa tabi naman niya ako na nagdadala ng mga pinamili namin. Naglalakad na kami palabas ng mall. Pagkarating namin sa kotse nila, inilagay ko na lahat ng plastic bags sa likod. Si Alondra naman, inilagay na si Atticus sa tabi niya sa driver's seat. Magpapalam na sana ako. Mom, let's eat the Jollibee, sabi bigla ng bata sa ina. Sabay turo dun sa Jollibee drive-thru na katapat lang din itong mall. No, Atticus, ang dami na nating pinamili. Sa bahay na lang tayo kumain, ipagluluto ka ni mommy. Sagot ni Alondra sa bata, habang inaayos ang seatbelt nito. But mom, I want Jollibee. Atticus insisted. Stop insisting, Atticus. Uuwi na tayo. Alam mo yang handsome, ang kuripot ni mommy mo no. Mapilyo kong sali bigla. Napatingin naman siya sa akin, habang nakakunot ang noo. Lumapit ako sa bata. You really want to eat the Jollibee first, before you go home. Magiliw na baling ko kay Atticus. Tumango-tango naman ang bata. I smiled at him, tapos ay tinanggal ko ang seatbelt niya, at binuhat ko siya sa braso ko. What are you doing? Nakakunot noo pa ring tanong ni Alondra. Atticus wants to eat the Jollibee, so I'll take you to there first, before you drive home. So let's go. Sagot ko sa kanya sa kanaglakad na patungong drive-thru. Talaga po, big man. We'll eat the Jollibee now. Biglang tuwang-tuwa ang bata. I nodded. Yehey. What? No, Anthony. Uuwi na kami ni Atticus sa bahay ko na siya ipagluluto ng merienda namin. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad, habang dala ko ang bata. Anthony. Nagkunwari na lang akong hindi ko siya naririnig. Narinig ko pa ang padabog na pagsarado niya ng kotse, saka hinabol ako sa paglalakad. I can't resist it anymore to smile. Para kasi siyang asawang nakikipagtalo sa akin, habang dala-dala ko ang anak namin. Well, sana nga ako na lang ang naging daddy nitong si Atticus, at magkatotoong isa kaming 3 masayang pamilya. Me, Alondra, and our son Atticus. I'll be the happiest man, kapag nangyari ang araw na yun. Anthony, if you want to eat the Jollibee, ikaw na lang. Give me back my son, dahil uuwi na kami. Humahabol pa rin siya. Makisama ka na lang kasi. Ang kuripot mo pa eh. Libre ko naman ta, so just deal with me. Pilyo kong sagot sa kanya.
Walang lingon likod. Hindi mo na kailangang manlibre ulit Anthony. Masyado nang nakakahiya yung grocery namin, na sinagot mo kanina, kaya ibigay mo na si Atticus sa akin. Anthony, whatever Alondra, this is what I want to do, and you cannot stop me. Nang papatawid na kami sa pedestrian lane, binalikan ko muna siya saglit, para hawakan sa kamay, kasi baka kung mapano siya. Ang dami pa namang sasakyang nagdaraan ngayon. Though nasa pedestrian kami, pero mas nakakasiguro pa rin akong mas safe siya, kapag hinawakan ko siya ng mahigpit. Ang labas namin ngayon nakahawak ako sa isang kamay niya, habang buhat ko naman si Atticus gamit ang isang braso ko. Para kaming isang pamilya. Ang sarap sa pakiramdam.